Paano kung isang araw ay magising kang muli, at malalaman mong kaya mong makita ang mga mangyayari sa hinaharap, malalaman mong gagahasain at papatayin ng manyok mong kaklase ang teacher mo, at habang sinusubukan mong baguhin ang kapalarang yon, matutuklasan mong sa hinaharap ay magkakaroon ng kapangyarihan ang buong sangkatauhan, at lalakas ang mga tao sa tuwing nakikipagtiktokan. Pero sa lahat ng mga bagay na malalaman mo, may isang katotohanang mas nakakatakot kaysa sa lahat. Sa bandang huli, matutuklasan mong darating ang araw na tuluyang mawawasak ang mundo, dahil sa isang napakalaking babae na kayang durugin ang isang tao gamit lamang ang kanyang daliri. Ngayon, tutuklasin natin ang hiwaga ng kakaibang manhwa na ito, kung paano niya malalaman ang mga mangyayari sa hinaharap, kung paano niya mapipigilan ang mga trahedyang naghihintay sa sangkatauhan, at higit sa lahat, kung paano niya mapipigilan ang tuluyang pagkawasak ng mundo. Sa maulap na kalangitan, may dalawang liwanag na tila sumisilip sa sangkatauhan, at sa ibaba ng isang gusali, nagkakagulo ang mga tao sa paligid, nagsisigawan at nagsisitakbuhan ang lahat. Habang ang isang lalaking pink ang buhok ay hindi alam kung ano ang kaguluhang nangyayari, nanatili lamang siyang kalmado, tumingala siya at nakatingin sa malaking screen ng TV. Mula rito, ipinapakita ang isang bayaning kulay asul ang buhok na buong kumpiyansang nagpapakitang siya ang bahala sa lahat at magtatanggol sa buong mundo. Sa malayong Mount Everest naman, kalmadong nakatayo ang tagapagtanggol ng mundo sa pinakamataas na battlefield sa buong mundo. Namamangha ang mga kumukuha ng video habang pinupuri ang tagapagligtas ng mundo at tinatawag siyang Warrior of the Lightning Axe. Bukod doon, hindi lang siya nag-iisa, dahil mas lalakas sila kapag may kapareha silang kasama. Tinatawag itong Divine Sentinel, at ito ang misteryosong partner niya. May isang aircraft na nakalutang sa ibabaw ng nagyayelong kabundukan, nagsisilbing live broadcast para maipakita sa buong mundo ang kakaibang heroic showdown na ito. Habang naghihintay, buong tapang niyang tinawag ang kanyang kapareha upang lumabas na. At mula sa likurang bahagi ng bundok, may lumitaw, isang napakalaking kamay ang biglang umangat sa tabi niya. Sa laki nito, para bang laruan lamang ang Mount Everest. Napanganga sa gulat ang buong camera crew, pero kahit sobrang kakaiba na ng sitwasyon, ipinagpatuloy pa rin nila ang pagre-record sa tila pinakamalaking rescue mission sa kasaysayan. At doon, lumitaw ang isang napakalaking katawan ng isang babaeng na may malaking kokomelon na kulay asul ang buhok. Makikitang halos hubad ito at naglalabas ng banayad na asul na aura mula sa kanyang katawan. Sa sobrang laki ng babae, tila isang maliit na ibon lamang na lumilipad ang aircraft kapag tinitingnan mula sa kanyang kinaroroonan. Agad namang kumilos ang lalaki, may hawak siya sa kanyang mga kamay na tila mga holen, at sabay niya itong hinagis patungo sa napakalaking babae. Bawat holen ay tila may iba't ibang kapangyarihan. Ang kulay kahel na bato ay tinatawag na Light Transmission Skill Material, Element Rank, SS. Ang kakayahan nito ay gawing material ang target na may material ranking, 21st. Ang asul na bato naman ay Flight Orb, Normal Material Rank, N. Pinahihintulutan nitong lumipad ang gumagamit kapalit ng mental power. Ang lilang bato ay tinatawag na Ice Cape Armor, Equipment Material, Armor Rank, ay isa itong mabigat na baluti na may napakataas na depensa. Ang kulay rosas naman ay Mental Barrier, Equipment Material, Soul Vessel Rank, ay dagdag, pinipigilan nito ang isip na maimpluwensyahan. Samantala, ang berdeng bato ay ang Light Axe, Equipment Material, Axe Rank, SSS. Nakakapagpakawala ito ng mga laslas na kasing bilis ng liwanag, may Material Ranking, 8th at kilala bilang pinakamalakas na palakol sa buong lupain. Agad sumigaw ang lalaki ng Mental Link at kusang nagkaisa ang mga bato sa katawan ng malaking babae, saka pumasok sa bawat bahagi ng kanyang katawan, mula sa kanyang braso ay tila unti-unting nabuo ang isang baluti, hanggang sa tuluyan itong balutin ang buong katawan ng babae at magkaroon siya ng isang malaking armas. Matapos ang paghahanda, nagbigay ng hudyat ang lalaki at sumigaw ng "Go", lumipad siya patungo sa babae, pamatong sa kanyang katawan. Bahagyang yumuko ang babae bilang paghahanda bago malakas na tumalon patungo sa himpapawid. Dahil sa sobrang lakas ng pagtalon, nawasak ang Mount Everest, at tuloy-tuloy ang kanyang paglipad paitaas. Mula sa balikat ng babae, napansin ng lalaki ang isang bagay na paparating mula sa himpapawid. Nagulat siya nang mapagtanto niyang isa pala itong napakalaking kamay na biglang sumulpot mula sa makapal na ulap, kahit gaano pa sila kalaki, naging tila mga langgam lamang sila kung ihahambing sa kamay na iyon. Sa kalawakan, isang cosmic-sized na kamay ang kayang balansehin ng buong mundo gamit lamang ang isang daliri, na para bang marble lang ang Earth. Ipinakita na ang dalawang liwanag kanina sa una, mga mata talaga pala na nagmamasid,
Nagmula ang mga ito sa isa pang higanti na mas malaki pa kaysa sa nauna. Hindi ito isang ordinaryong planetary guardian, sapagkat taglay nito ang kapangyarihang higit pa sa anumang karaniwang tagapagtanggol ng mundo. At mula sa umpisa ito pala ang dahilan ng pagkakagulo ng mga tao kanina, at ang lalaking may rosas na buhok, ay natutulala lamang na nakatayo. Wala nang magawa, hinihintay na lang ang kanyang katapusan. Dalawang kumikinang na mata ang lumitaw mula sa kadiliman. Unti-unting bumalik sa binata ang mga alaala na matagal nang nakabaon sa kanyang isipan. Nangingilid ang kanyang luha habang pilit niyang inaalala ang isang pamilyar na apelyido, hindi niya pa rin lubos na maintindihan kung ano ang nangyayari, pero sunod-sunod nang bumabalik ang mga fragment ng kanyang nakaraan. Hanggang sa isa pang alaala ang tuluyang lumitaw. Muling nakita niya ang Earth na nakahiga sa ilalim ng isang napakalaking daliring lumulutang mula sa kalawakan. Kasunod nito ay isang napakalakas na cosmic impact. Nagliyab ang paligid at nagkawatak-watak ang mga bato habang isang malayong target ang tuluyang winasak ng napakalaking puwersa. Pero ang lahat ng yun ay nakaraan na, dahil matapos ang lahat ng nangyari, siya ay muling isinilang at nakabalik sa high school, 3 taon bago mangyari ang mga kaganapang yun. Sa loob ng classroom, tinatapos na ng kanilang guro ang isang buong taong pagpapaliwanag tungkol sa mga supernatural rules na namamahala sa kanilang mundo. Pagkatapos, inanunsyo niya na gaganapin ang aptitude test ng lahat sa susunod na Lunes. Pinaghanda niya ang mga estudyante at pinaalalahanang maging alerto. Kaya nagsimula ang maingay na paghahanda ng buong klase, habang unti-unting nabubuo ang pagkakataon para sa kanyang ikalawang buhay. Ang aptitude test ang magsisilbing paraan para malaman kung sino ang ordinaryong tao at kung sino ang may pambihirang kakayahan. At dito nagiging kakaiba ang sistema ng mundong ito. Ang mga lalaki ay sumusunod sa isang path kung saan maaari silang maging mga mandirigma gamit ang kanilang mental power, samantala, ang mga babae naman ay maaaring magkaroon ng kakayahang mabilis na lumaki at maging mga higanti. Ang mga lalaki at babae na may magkakasabay na mental frequency ay maaaring bumuo ng isang partnership at sabay na lumaban. Katulad ng Protector of Earth na si Giantess Frostcore at ng kanyang partner na Radiant Axe Vanguard. Tahimik na inaalala ni Liu Zhang ang sistemang ito at ang mga pangyayaring dati na niyang pinagdaanan. Ngunit biglang may isang kaklase na nagsabing parang may nakadikit o nakasabit sa likuran ng kanilang teacher. Ang pamilyar na boses at simpleng pangyayaring yun ang naging susi para tuluyang bumalik sa kanyang alaala ang mga nawawalang detalye mula sa kanyang nakaraang buhay. Napalingon ang guro habang pilit na hinahanap kung ano ang nararamdaman niyang kakaiba, pero wala siyang makita. Ang dahilan pala ay balak lang ng mga estudyanteng walang hiya-hiya na palihim na nagre-record mula sa isang napakaalanganing anggulo sa ilalim ng kanyang palda, habang ang ibang kaklase ay nakatingin sa eksena na parehong gulat at hindi makapaniwala. Pero hindi nagtagal ang kalokohan niya, agad siyang nahuli ng guro. Tinawag mismo ng guro ang estudyante, at tuluyan ang sumiklab ang kanyang galit, agad niyang sinubukang agawin ng cellphone sa estudyante, ngunit hindi niya maabot. Dahil sa laki ng kanyang cocomelon hamampas pa ito sa mukha ng estudyante na kinagusto naman nito. Mula sa front row, nasaksihan ni Liu Zhang ang pagganti ng guro mula sa isang napakaalanganing anggulo. Naalala rin niya ang tungkol sa guro, nakakuha ito ng perfect score na 100 sa aptitude test, pero ang maximum height na kaya niyang maabot bilang giantess ay 2.2 meters lamang. Patuloy na inaabot ng guro ang cellphone, ngunit hirap niya itong makuha. Samantala ang manyakol na estudyante ay nasa napakagandang posisyon tanaw na tanaw ang malalaking cocomelon ng kanyang teacher. Nang makuha ng guro ang cellphone sa kamay ng estudyante, nawala naman siya ng balanse patungo sa ating bida. Agad na kumilos si Liu Zhang, iniunat niya ang kamay upang hindi tuluyang bumagsak patungo sa sahig. Matagumpay niyang nailigtas ang guro, pero ang naging posisyon nila ay sobrang awkward na biglang natahimik ang buong classroom. Pagkatapos, mabilis na umatras ang guro habang namumula sa hiya, hindi man lang niya alam na si Liu Zhang ay may alam sa isang kakilakilabot na kinabukasang naghihintay sa kanya. Batay sa mga alaala ni Liu Zhang mula sa dati niyang timeline, malapit nang maakit ni Wang Yang ang guro sa isang nakamamatay na bitag. Sa hinaharap, dadalhin siya sa isang liblib na lugar, ikukulong gagahasahin at tuluyang papatayin. Mas masakit pa rito, tatanggapin lamang ng kanyang asawa ang settlement mula sa pamilya ni Wang Yang dahil napakahalaga ng batang ito sa kanilang mundo dahil sa taglay nitong dual focus ability. Pero hindi lang yun ang iniisip ni Liu Zhang, napunta naman ang kanyang atensyon kay Jiang Lu, isang tahimik na babaeng maitim ang buhok na mag-isang nakaupo sa malapit. Palagi itong nakakakuha ng perfect scores na parang napakadali lamang para sa kanya, pero nananatili siyang malayo sa lahat ng kaklase,
Para siyang isang nag-iisang balyena sa karagatan na walang ibang makasabay sa kanyang mental frequency. Naalala ni Liu Zhang ang malaking sakunang mangyayari eksaktong 3 taon mula ngayon, at sa pagkakataong yon, tunay siyang natakot. Pero dahil nabigyan siya ng pagkakataong maipanganak muli, nagpasya siyang gamitin ang kanyang kaalaman upang baguhin ang hinaharap, umaasa siyang makakapartner niya si Zhang Lu at mapipigilan ang pagkawasak ng Earth. Kaya bago pa matapos ang klase, palihim siyang lumabas, at sumilip sa bintana kung saan ang babae. Hindi ito nakaligtas sa guro, agad siyang tinawag gamit ang buong pangalan niya at binalaan na tatawagan ang kanyang mga magulang kapag inulit niya ang pagtakas sa klase. Saglit na huminto si Liu Zhang sa ilalim ng matalim na tingin ng guro, na para bang pinag-iisipan kung may halaga ba talaga ang pagsunod sa rules. Pero sa halip na umatras, nagbiro pa siya na ililigtas din niya ang guro balang araw bago tuluyang ipagpatuloy ang kanyang hindi autorisadong pag-alis. Naiwang tulala ang guro habang pinapanood siyang lumayo, hindi maintindihan kung saan nanggagaling ang kakaibang kumpiyansa ng kanyang pinakamisteryosong estudyante. Samantala, malinaw ang panata ni Liu Zhang, dahil nakabalik siya sa nakaraan, babaguhin niya ang lahat. May isang cosmic countdown na patuloy na nagpapaalala sa kanya na 3 taon na lamang bago ang nakatakdang pagkawasak ng Earth. Kaya naglakbay mag-isa si Liu Zhang patungo sa isang tigang na bangin na tanaw ang malayong lungsod. Pamilyar sa kanya ang lugar dahil ito mismo ang lokasyong matagal na niyang hinahanap. Sinimulan niyang halughugin ang lupang puno ng mga bakas ng pagkawasak. Naalala niya na sa kanyang nakaraang buhay, isang napakahalagang equipment orb ang bumagsak sa lugar na iyon. Ito ang Rank B Bridge Orb, isang kagamitan na kayang patatagin ng mental link sa pagitan ng 2 tao. At para kay Liu Zhang, perpekto ito kung gusto niyang mapasama si Zhang Lu bilang kanyang partner. Samantala, kumikislap ang dark matter sa paligid ng lugar. Ang misteryosong substance na ito ang nagsisilbing pangunahing pinagmumulan ng supernatural power ng sangkatauhan. Dahil dito, nagigising ang kakayahan ng mga warrior at giantess, at pareho rin silang may kakayahang patuloy na mag-evolve. Pero may kapalit ang kapangyarihang ito, ang dark matter ay nagbubukas din ng mga wormhole na nagsisilbing daanan ng mga halimaw patungo sa mundo. Kaya responsibilidad ng mga nagising na fighters na pigilan at isara ang bawat invasion. Sa kabutihang palad, hindi nawala sa muling pagsilang ni Liu Zhang ang mental power na pinaghirapan niyang makuha matapos ang maraming taon ng pakikipaglaban at matinding survival. Kaya kahit mukha lamang siyang ordinaryong estudyante, lihim niyang taglay ang lakas ng isang level 30 warrior. Hindi na siya naghintay ng backup, diretsyong pumasok si Liu Zhang sa kumikislap na pulang wormhole, habang ang unstable portal ay patuloy na umiikot sa gitna ng mga bitak na bato at madidilim na puno. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang grupo ng 4 na estudyante. Ang kanilang leader ay may dalang kumikinang na perception orb at agad nitong napansin na may nauna nang pumasok sa wormhole. Napatingin ang buong grupo sa portal at nagtaka kung sino ang sadyang papasok sa isang liblib na beginner dungeon na tulad nito. Ang dala-dala ng lalaki sa kamay ay isang kagamitan para ma-detect ng kanilang ranky perception orb ang dark matter, kaya rin itong hulaan kung saan posibleng magbukas ang mga wormhole. Inakala ng matangkad na babaeng naka-ponytail na baka may isang walang alam na bata na basta nalang sumugod sa loob matapos makita ang portal. Samantala, napansin naman ng kasama nilang nakasalamin na walang malakas na fighter ang may dahilan para pumunta sa isang napakaliblib na lugar na gaya nito. Kaya iminungkahi ng kanyang kasama na maghintay na lamang sila. Kung sino man ang pumasok, wala naman itong ibang daan palabas. Pero bago pa matapos ang kanilang plano, lumapit siya sa babaeng nakasalamin. At tila imbes na seryosong monster hunting ang iniisip niya, nagmungkahi ang lalaki na magsasagawa muna sila ng maikling warm-up kasama ng babae. Medyo nahihiya man, pumayag ang babae na gawin na lang nila ito ng mabilis bago magsimula ang totoong mission. Pero ang tinatawag nilang preparation ay mabilis na naging kainahinala. Inilagay ng lalaki ang kamay niya sa balikat ng babae habang ipinapakita ang sarili niyang kakaibang paraan ng paghahanda. Lalong namula ang babaeng nakasalamin habang nakatingin sa lalaki, agad sinubo ang talong ng logo sa bibig nito, at naunawaan ito ng babae at ipinahayag na ang training na ito ay para palakasin ang kanilang mental link at mapahusay ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Ganito pala ang kanilang pagpapalakas bilang isang partner. Kakaiba ata tong manhwa na tinatalakay natin. Kung nagustuhan nyo naman ito, maaari na kayo mag-like at subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Nang makita ito ng leader, agad din siyang naengganyo at gustong sumali. Ngunit pinigilan siya ng babaeng naka-ponytail,
Sinabi nitong ang ganoong klaseng paraan ay para lamang sa mga compatible partners. Umalma ang lalaki at ipinaalala sa babae na sinabi ng guro na ang pagiging mas malambing sa giantess ay makakatulong para mas mapalalim ang kanilang pagkakaunawaan sa isa't isa. Pero hindi pa rin sumuko ang leader, sa halip, nagsimula pa siyang magtanong kung sa wakas ay papayag na ba itong maging partner niya. Hindi na niya natapos ang proposal, bam, isang malakas na sipa ang direktang tumama sa mukha niya. Bumagsak ang rejected leader sa sahig at sa isang iglap ay natutunan ang mahalagang aral na kahit sa romance, kailangan pa rin ng tamang timing. Itinapak pa ng babaeng naka-ponytail ang sapatos niya sa ibabaw niya para mas lalong maging memorable ang lesson. Mahigpit siyang binalaan na huwag susubukang gumawa ng ganoong kalokohan bago ang laban, maliban na lamang kung gusto niyang ma-flatten ulit. At pagkatapos nito, buong kumpiyansa pa siyang nag-pose. Sa buong kumpiyansa, nag-pose ang babaeng naka-ponytail sa ibabaw ng kanyang talunang admirer habang ang iba naman ay kunwari na lang na normal ang lahat ng nangyari, pero kahit ganoon siya katapang, may bahagyang pamumula sa kanyang mukha na nagpapakitang hindi naman pala niya lubusang kinasusuklaman ang proposal. Samantala, patuloy pa ring kumikislap ang wormhole. Mas malalim nang nakapasok si Liu Zhang sa Pocket Realm, kung saan isang makitid na sinag ng liwanag ang tumatagos sa madilim na paligid at nagpapakita sa malawak na landscape sa ibaba. Biglang lumitaw sa paligid niya ang isang buong grupo ng may itim na malaasong halimaw, may kumikinang na mga sungay ang bawat isa at mahahaba, parang letigo na mga dila. Napansin agad ni Liu Zhang na hindi niya kailanman nakita ang ganitong uri ng monster sa mga tala ng kanyang nakaraang buhay. At malaking problema yun. Dahil posible na ang mga equipment orb na ibinabagsak ng mga halimaw na ito ay iba rin sa impormasyong alam ng publiko, ibig sabihin, maaaring hindi na sapat ang kanyang dating kaalaman para mahulaan ang lahat ng mangyayari. Pero sa halip na mataranta, naging seryoso lamang ang kanyang mukha habang naghahanda ang buong pack na umatake. Sabay-sabay na sumugod ang mga halimaw, hindi na nag-aksaya ng oras si Liu Zhang sa pag-verify kung tama pa ba ang kanyang mga alaala. Habang inaalala niya ang mga basic rules, alam niyang ang mga male warrior ay dalubhasa sa mental strength. Sa level 10, lumalakas ang cognitive at memory functions. Sa level 20, nagkakaroon ng mental energy projection na nagbibigay daan sa pakikipagkomunikasyon sa iba gamit ang isip. Sa level 30, maaari nang ilapat ang mental energy sa mga bagay, na nagbibigay daan para manipulahin at ilipat ang mga ito. Ang kakayahang ito ay tinatawag na telekinesis. Dahil level 30 siya, alam niyang kaya na rin niyang gamitin ang kakayahang yun, itinaas niya ang kanyang kamay at naghanda sa paparating na paglusob. Sa isang iglap, lumitaw ang maraming kamay na bato at dumakma sa mga asong ulol, walang pag-aalinlangan itong piniga ng ating bida, hanggang sa tuluyang madurog ang mga ulo nito. Nagkalasog-lasog ang mga katawan ng mga halimaw sa lakas ng impact. Sinundan pa yon ni Liu Zhang ng isang concentrated strike upang matiyak na hindi na makakabangon ang huling gumagalaw na creature. Pero kahit mukhang madali lang ang laban, napansin niyang pinagpapawisan siya. Naalala niyang mas bata pa ang katawan niya ngayon. Ibig sabihin, kahit napanatili niya ang kanyang mental power mula sa nakaraang buhay, may limitasyon pa rin ang katawan niyang ito. Muling nanahimik ang battlefield, nakakalat ang mga bangkay at mga tipak ng bato sa paligid. Habang naiwan si Liu Zhang na mag-isa. Handa na sana siyang durugin ang isa sa mga patay na halimaw upang makuha ang dark matter at makagawa ng kanyang unang equipment orb. Pero bigla siyang napahinto, may narinig siyang heartbeat. Isang tunog na hindi dapat naroon, dahil ang battlefield ay dapat tapos na. Biglang gumalaw ang mga nakakalat na bangkay, ang mga katawan ng mga malaasong halimaw ay nagsimulang matuno at magsanib-sanib hanggang maging isang malaking, kumikislap na masa ng dark flesh. Mula rito ay muling nabuo ang isang napakalaking multi-limbed hound. Nilamon ng anino ang buong katawan ni Liu Zhang habang dahan-daang sumusulong ang revived creature. Doon niya na-realize ang problema, na nullify ng halimaw ang nauna niyang atake sa pamamagitan ng pagsasanib ng kanilang mga katawan, at mas malala pa, may humigit kumulang 10 level gap sa pagitan nila. Ang dapat sana'y simpleng monster hunt ay biglang naging isang tunay na emergency. Sumugod ang napakalaking hound, ngunit tila dumaan lamang ito sa katawan ni Liu Zhang nang walang pisikal na contact. Doon niya natuklasan ang tunay nitong kakayahan, isa itong napakabihirang psychic monster na hindi katawan ng inaatake kundi mismong consciousness. Bago pa makapaghanda si Liu Zhang, hinayla siya ng kumikinang na mga mata nito patungo sa kadiliman. Biglang nagbago ang paligid, ang buong battlefield ay tila nailipat sa loob ng dagat ng consciousness ni Liu Zhang.
Isa itong direktang psychic invasion, karaniwang nahihirapan ang mga fighter laban sa ganitong uri ng halimaw dahil halos walang epekto ang ordinaryong pisikal na pag-atake, kahit sa loob ng consciousness ng biktima, kayang lumitaw at mawala ng psychic monster nang walang babala. Kaya sa halip na basta umatake, pinagmasdan ni Liu Zhang ang kanyang sariling spiritual body. Naghintay siya, alam niyang ang tanging paraan para tuluyang mapuksa ang psychic beast ay ang sirain mismo ang consciousness nito. Biglang sumugod ang higanteng hound sa mental landscape, at nilamon ng buo ang ating bida. Tila masayang-masaya itong nakapasok sa isipan ng biktima nito, na para bang nakahuli ito ng madaling pagkain. Pero hindi nito alam na maling tao ang pinasok nito. Habang lumulubog sa kailaliman ng halimaw, nanatiling kalmado si Liu Zhang sa gitna ng kadiliman habang naghahanda ng depensa mula sa kanyang mga alaala. Ang mga mental power specialist ay may iba't ibang visualization techniques para sa ganitong uri ng battle. Ang visualization technique, ang Bronze Cauldron Visualization Technique ay nagbibigay sa spiritual body ng matibay na proteksyong panangga. Ang Pagoda Visualization Technique naman ay taglay ang napakalakas na suppression power sa loob ng spiritual sea. Nariyan din ang Divine Weapon Visualization Technique, ang Demon Visualization Technique, at ang Angel Visualization Technique. Sa nakaraang buhay niya, isinabuhay niya ang Tree of Life Visualization Technique. Ngunit higit pa sa mga karaniwang visualization technique na ito, may isa pang uri na tanging iilang piling tao lamang ang kwalipikadong gumamit. At pinagsama niya ito sa isang mas mapanganib na technique, ang Apocalyptic Catastrophe Visualization. Ginagamit nito ang matitinding trauma at takot mula sa mga alaala bilang fuel para sa mental growth. Kaya napaisip siya, anong sakuna ang maaaring maging sapat na simbolo ng kanyang pinakamalaking trauma? Isang bulkan, isang salot, isang digmaan, isang malaking baha? O isang meteor na bumabagsak mula sa kalangitan, wala sa mga iyon ang sapat. Dahil ang pinakamasamang alaala niya ay ang isang napakalaking daliring bumababa patungo sa Earth sa kanyang nakaraang timeline. Ang daliri ni Zhang Lu, huminga ng malalim si Liu Zhang at bumuo ng hand seal. Sa halip na takasan ng trauma, tinanggap niya ito at isinama sa kanyang labanan. Biglang sumabog ang kadiliman sa buong consciousness niya. Nagsimulang magkaroon ng pisikal na anyo ang kanyang visualization. Isang napakalaking catastrophe ang nabuo sa loob ng kanyang isip, habang isang dambuhalang alon ng itim na enerhiya at mga spectral beast ang bumalat sa psychic hound. Napaatras ang halimaw, ngayon lamang nito napagtanto na napakasama pala ng naging desisyon nitong pasukin ang isip ng binatang ito. Mula sa lahat ng direksyon, nagsara ang napakalalaking anino. Wala nang matitirang daan para makatakas, unti-unting nahulog ang psychic beast patungo sa gitna ng mental storm, habang unti-unting nilalamon ng trauma ni Liu Zhang ang buong paligid. At pagkatapos, lumitaw ang isang napakalaking daliri sa itaas. Ang daliring yun ay mula sa alaala ni Liu Zhang tungkol kay Zhang Lu. Isang galaw lamang, bumaba ito, isang napakalakas na impact ang tumama sa buong mental landscape. Nadurog ang psychic monster sa ilalim ng napakalaking daliri, habang ang buong spiritual realm ay gumuho sa isang napakalaking pagsabog ng liwanag, kadiliman at mga pira-pirasong bahagi ng space. Nang tuluyang hamupa ang pagkawasak, wala nang natira sa psychic beast. Tanging isang maliit na spiritual seed ang dahan-daang lumutang sa walang laman na mental void. At dito nagsisimula ang susunod na yugto ng kapangyarihan ni Liu Zhang. Pagkatapos, ang maliit na spiritual seed ay unti-unting umusbong at naging isang napakalaking world tree. Ang kapangyarihan nito ang nagsimulang buuin muli ang nasirang spiritual body ni Liu Zhang. Pero may problema, dahil ang parehong catastrophic force na ginamit niya laban sa psychic monster ay tinamaan din ang sarili niyang spiritual body, parang walang sariling, friendly fire protection, ang kanyang technique. Napahagulgol siya sa sakit habang may mga spiritual fragments na lumalabas sa kanyang katawan, pero mabilis ding nagsimulang mag-reconstruct ang kanyang consciousness. Sa tulong ng World Tree, unti-unting gumaling ang kanyang wasak na spiritual body. At mas nakakagulat pa, ang pinagsamang visualization techniques ay nagbigay sa kanya ng 5 level ng mental power ng sabay-sabay. Napagtanto ni Liu Zhang na maaaring tuluyang alisin ng kombinasyong ito ang kanyang dating growth ceiling, kung ipagpapatuloy niya ito, posibleng dumating ang araw na malampasan pa niya si Zhang Lu. Pero habang sinasabi yun ng kanyang isip, nanginginig naman ang kanyang kamay. Malinaw na ang ganitong klase ng napakalaking progreso ay may katumbas ding napakalaking kapalit.
Sa totoong mundo, nakahandusay si Liu Zhang, duguan at halos hindi na makagalaw matapos ang psychic battle, sa tabi niya ay nakatayo ang napakalaking bangkay ng halimaw. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang mahigpit na hawakan ang purple equipment orb na nakuha mula rito. Sulit ang lahat ng paghihirap, pero bago pa siya makapagpahinga, nagsimula nang bumagsak ang wormhole. At isang bagong presensya ang biglang dumating, ang 4 na estudyanteng naghihintay sa labas ay tuluyan nang nakita ang ating bida na nakahandusay at mahina. Nang makita ng kanilang male leader ang purple orb, agad niya itong inangkin at hiniling kay Liu Zhang na ibigay iyon sa kanila. Pinayuhan naman siya ng babaeng naka-ponytail na sumuko na lamang si Liu Zhang dahil sa tindi ng kanyang mga sugat, halos wala na siyang kakayahang lumaban. Sa kabila ng pagdurugo, kinundi na lamang ni Liu Zhang ang mga batang ito dahil sa pagtatangkang mang-agaw ng gamit ng ibang tao. Hindi natuwa ang isa sa kanila, bumunot siya ng armas at tila nagpa siyang turuan si Liu Zhang ng leksyon gamit ang dahas. Nang tumanggi pa rin si Liu Zhang na ibigay ang orb, sinubukan itong putulin ang kanyang kamay. Pero bago pa tumama ang armas, boom, isang napakalakas na mental shockwave ang sumabog mula kay Liu Zhang. Lumipad ang buong grupo at bumagsak sa magkakahiwalay na bahagi ng cavern, dumulas ang kanilang mga katawan sa basag-basag na lupa, habang ang simpleng pagtatangkang mang-agaw ng lot ay nauwi sa isang napakasakit na leksyon. Napagtanto ng kanilang leader na ang telekinesis ni Liu Zhang ay napakalakas at nangangailangan ng hindi bababa sa level 30 dagdag mental power. Samantala, ginamit ni Liu Zhang ang telekinesis at inangat ang bato kasama ng kanyang katawan at pilit na umupo. Parang isang sugatang hari na tumitingin sa grupo ng mga magnanakaw na malinaw na maling tao ang pinili nilang pagnakawan. Sinabi niyang nakakabahala na sa murang edad ay natututo na silang maging mga magnanakaw. Hindi pa rin makapaniwala ang babaeng naka-ponytail sa kilos ni Liu Zhang, para sa kanya, isa lang naman itong estudyante, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ito umasta na parang isang matanda na sanay mamuno. Lalo siyang naiinis dahil sa sobrang kumpiyansa ni Liu Zhang. Sumagot ang nakasalamin na lalaki, imposibleng maging level 30 ang isang ordinaryong estudyante, kaya mas pinaniwalaan niyang baka isa itong magnanakaw na nagpanggap lamang na estudyante para makapasok sa lugar. At dahil malubha na rin ang mga sugat ni Liu Zhang, lalo siyang naging kampante. Kahit pa raw nila ito patayin, iniisip niyang kakampi pa rin sa kanila ang paaralan. Para sa kanila, mukhang wala ng kakayahan si Liu Zhang na lumaban. Pero hindi nila alam kung gaano kalaki ang pagkakamali nila. Hindi sumagot si Liu Zhang, isang malamig na tingin lamang ang ibinigay niya. Habang tumatagal, lalo pang nauubos ang natitirang lakas ng kanyang batang katawan, halos hindi na siya makagalaw, at ang mental power na napanatili niya mula sa nakaraang buhay ay malapit na ring maubos. Ang tanging equipment na alam niyang mayroon siya ay ang Bridge Orb, nakapakipakinabang para sa partnership ngunit halos walang silbi sa direktang labanan. Sa isip niya muli siyang nagkatawang tao matapos maabot ang level 30, hindi niya matanggap na matatapos lang sa isang level 3 dungeon ng ilang estudyante. Ayaw niyang matalo ng ganoon kadali, kaya muling inactivate ni Liu Zhang ang Purple Orb habang naghahanda ng umatake ang grupo. Pero agad niyang napansin na kakaiba ang reaksyon nito. Hindi ito kumikilos na parang Bridge Orb, doon niya napagtanto ang nakakagulat na katotohanan. Hindi pala Bridge Orb ang nakuha niya, samantala, nag-link na ang dalawang lalaking estudyante sa kani-kanilang female partners. Sa pamamagitan ng synchronized power, nagsanib ang lakas ng 4. Ang babaeng naka-ponytail ay gumamit ng Ranky Flame Feast Orb, na nagdagdag ng fire damage sa kanyang mga suntok. Ang babaeng nakasalamin naman ay nagpakita ng Rank F Basic Blade Orb, isang napakasimpleng weapon na halos nakakatawa ang talam kumpara sa ibang kagamitan. Sabay-sabay silang sumugod kay Liu Zhang, pero habang nakayuko si Liu Zhang, tila may ibang ideya nang nabuo sa kanyang isip. Tinanggap niya ang unang combined attack habang nakasandal sa sirang cavern wall. Pagkatapos, sinubukan niyang gamitin ang misteryosong psychic equipment. At biglang nagbago ang lahat, hinayla ng orb ang dalawang giantess papunta sa isang hindi pamilyar na mental space. Dito na nagsimula ang kakaibang epekto ng equipment. Ang dalawang babae ay tuluyang nawala mula sa battlefield at napunta sa loob ng consciousness ni Liu Zhang, kasama ang kanilang spiritual bodies. Labis ang pagtataka ng dalawang babae kung saan napunta ang kanilang damit, dahil ito ay ang isipan ni Liu Zhang, parang papunta ito sa kakaibang pantasya na gustong-gusto ng mga kalalakihan. Nang makita ito ni Liu Zhang, lalo niyang nakumpirma ang hinala niya. Talagang hindi ito Bridge Orb, sa loob ng bagong mental world,
lumitaw ang isang malawak na dagat ng psychic energy. At mula rito ay biglang umangat ang napakalalaking asul na tentacle-like restraints, na agad na pumilibot sa dalawang intruder. Sinubukan nilang kumawala, pero habang nagpupumiglas sila, lalo lamang silang nahihirapang makaalis. Sa labas naman, nakaramdam ng matinding psychic feedback ang kanilang mga male partners, maging ang kanilang mental links ay nagsimulang magkaroon ng problema dahil sa kakaibang nangyayari sa loob. Biglang naputol ang connection, kasabay nito, bumalik ang isang madilim na equipment orb sa cavern. Napatingin ang isang warrior sa kanyang kamay at napagtantong tuluyan ng naputol ang mental link nila ng kanyang partner. Nagpanik naman ang isa pa at desperadong tinawag ang giantess na nananatiling nakakulong sa loob ng mental world. Samantala, nakaupo si Liu Zhang sa tabi ng pader kasama ang orb at ang dalawang unconscious attackers, at ang naka-ponytail chika babe Subu ang talong ng ating bida. Doon niya unti-unting naunawaan ang tunay na kakayahan ng misteryosong equipment. Isa itong undocumented psychic orb na kayang humila ng target papunta sa isang sariling mental world, atali ang kanilang spiritual bodies at manipulahin ang kapaligiran upang maimpluwensyahan ang mga taong nasa loob. Ngunit dahil hindi pa niya alam ang buong limitasyon ng orb, nagsimulang maging unpredictable ang mga epekto nito. Ang dalawang babae ay lalong nalito at nawalan ng kontrol sa kanilang kilos dahil sa psychic influence ng environment. Sa halip na matuwa, nabahala si Liu Zhang, sinubukan niyang pigilan ang lumalalang sitwasyon, ngunit ang isa sa kanila ay patuloy na kumikilos ng hindi normal at pilit na hinihila siya sa kanilang magulong psychic encounter. Sa bandang huli, sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Liu Zhang at kontrolin ang sitwasyon sa sarili niyang paraan. Pilit na kumakawala si Liu Zhang sa pagkakahawak ng dalawang babae. Napilit siyang hinaharas, sinubukan ng naka-ponytail na babae na ipasok sa kanya ang talong ng ating bida, habang sinasabi na gusto niyang masubukan ito at dahan-dahan kinakapa ang talong ng ating bida at pinapasok sa kanya. Napasigaw ang ating bida dahil hindi siya komportable dahil siya ay nasasaktan sa tuwing pilit nitong ipinapasok sa masikip nitong kuweba. Sinabi ng babaeng naka-ponytail na matagal na rin siyang nagtataka at gustong malaman kung ano ba talaga ang pakiramdam nito. Nais din niyang malaman kung makakatulong ba talaga ang ganoong bagay para mas lumakas at umunlad siya. Ngunit siniko siya ng babaeng nakasalamin at sinabing umalis muna siya dahil wala pa itong alam. Dahil natikman na niya yun noon, hindi na niya kayang magpigil at gusto niyang mauna. Habang namumula, sinabi niya na paparating na yon. Bago pa man makapasok sa butas, ginamit ng ating bida ang kanyang fingers na doon mismo sa malpak sa butas na pinagtaka ng dalaga, at nang may pagkakataon na ang ating bida gamit ang galami itinapon niya ang dalaga papalayo, at ang bagsak nito patungo sa babaeng naka-ponytail. At tuluyan ang nagsalpukan ng dalawa, tumayo ang ating bida at sinabing nakakabagot, hindi siya muling nagkatawang tao para lang gawin ang ganitong bagay, bukod pa roon, birhen pa rin siya, at para sa isang lalaki, ang unang pagkakataon ang pinakamahalaga. Habang tinitingnan niya ang gitnang daliri, napansin niyang malinaw na tila kaya nitong maapektuhan ang 7 emosyon at 6 na pagnanasa. Ngunit ang tanging reaksyong pinupukaw nito ay tungkol lamang sa pagnanasa, tunay ngang isang mapagnasang orb. Sumugod ang dalawang babae habang sinasabi ni Liu Zhang na kahit tinatanggihan ito ng kanyang isip, nag-react pa rin ang kanyang oten bilang isang lalaki. Naging seryoso ang mukha ni Liu Zhang at napagtanto niyang hindi naman malaking banta sa kanya ang dalawa, panahon na para paalisan sila. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba, sumilip sa kanyang isipan ang mukha ng hound, at doon niya napagtanto na buhay ang sphere, unti-unti siyang nilalamon nito. Habang papalapit sa kanya ang dalawang babae, galit na sinabi ni Liu Zhang na umalis sila, tumilapon ang dalawang babae palayo sa kanya. Patuloy namang kumakalat ang halimaw sa kanyang katawan, napagtanto niyang basta tumugon ng isang tao sa pagnanasa, unti-unti itong kakainin ng sphere, talagang magiging malaking problema yon. Galit niya itong pinagsabihan at tinanong ang halimaw kung naririnig siya nito, at kung minsan na niya itong nasira, kaya niya itong sirain ng paulit-ulit, biglang lumitaw ang isang malaking kamay mula sa itaas at mabilis na bumaba patungo sa kanya, habang sumisigaw si Liu Zhang, "Halika, Zhang Lu."